So ito na mga kababayan ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kapatid. Luzon, Visayas at Mindanao, kamusta na po kayong lahat mga kababayan? Eto na mga kapatid, Attorney Harold Perwisio. Respicio pala mga kababayan. Ano? Attorney Harold Respicio mga kapatid. Nako, bumabahag na yata ang buntot. Matapos niyang hikayatin mga kapatid yung ating mga kababayang mga DDS na mag-alsa laban sa gobyerno at ialay ang kanilang buhay kay Vice President Sara Duterte. Nako mga kababayan, biglang kumambyo ang animal. Inanunsyo lang ng NBI mga kapatid, nakakasuhan siya ng inciting to sedition at rebellion, aba mga kababayan. Todo deny naman itong kupal na abogado na ito mga kapatid. And ito mga kababayan itong hinayupak na ito mga kapatid ay isa palang vice mayor. Biruin nyo, yung kanyang lugar na kung saan vice mayor siya mga kapatid, nasa tawag po nito, nasa Luzon, sa bandang Ilocos mga kababayan, or lagpas pa ng Ilocos yata no? Parang sakop na yata ng Isabela. Pero mga kababayan, ang hinayupak na vice mayor na ito, nakakarating sa Visayas, nakakarating sa Mindanao, para lang maghasik ng lagim mga kapatid. Ibang klase itong vice mayor na ito mga kababayan. Mas inuuna pa niya ang sumali sa mga rally-rally ng mga DDS mga kapatid kumpara sa gampanan ang kanyang yung kanyang tungkulin bilang pangalawang alkalde ng kanilang bayan. Ganito na ba kakupal ang ating mga local officials ngayon mga kapatid? Hinalal ng kanilang bayan bilang bilang pinuno, tapos mga kababayan, ito lang ang gagawin. Sasama-sama lang sa mga rally mga kapatid na wala namang katuturan. Rally na puro panglalason sa utak ng mamamayan. Ibang klase na mga kababayan. No, yung ganitong klaseng local government official. Tulad ditong ni Attorney Harold Respicio. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid sa video na ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video mga kapatid para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kababayan, ito medyo mahaba ito Uunahan ko na kayo, baka abutin tayo dito ng mahigit sa 1 oras na naman mga kababayan. Panoorin muna natin ang kanyang naging interview mga kapatid dito sa Bilyonaryo News Channel at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Has now escalated into a legal and political firestorm. Where does free speech and criminal incitement begin? Joining us is the Vice Mayor of Reyna Mercedes, Isabela, Attorney Harold Respicio. Welcome. Biruin mo yan, taga Isabela ka. Vice Mayor ka ng Isabela pero yung ginagawa mo, puro lang gala. Puro lang sama-sama sa rally ng mga Duterte. Sana hindi ka na lang tumakbo bilang Vice Mayor, Attorney. Gusto mo pala maging rallyista ng mga Duterte, sana hindi ka na lang nag-aksaya pa noong nakaraang eleksyon. At sana pinaubaya mo na lang sa ibang mga karapat-dapat na maging vice alkalde ng inyong lugar yung posisyon mo. Hindi yung tatakbo-takbo ka. Tapos, hindi mo naman pala gagampanan ng maayos ang iyong sinumpaang tungkulin. Di ba? Wala ka talagang pinagkaiba sa kupal mong puon na si Sara Duterte. Panigurado mga kababayan, puro lang din paninira mga kapatid sa kanilang nakaupong mayor dyan sa Isabela ang ginagawa itong hinayupak na ito. Kasi gano'n naman talaga ang gawain mga kapatid ng isang trapong politiko. Magliliwaliw, gagala-gala, punta dito, punta doon. Tapos para hindi mapansin yung kanyang kakupalan, sisiraan ang nakaupong mayor o tawag dito, congressman o presidente. Diba?
Panigurado mga kapatid, ganito ang gawain nitong hinayupak na ito. O ako sa inyo dyan, sa mga taga Isabela, kung saan mga bayan ito naging vice mayor. Nako, magpetisyon na kayo ng impeachment laban dito. Hindi niya ginagampanan yung tungkulin niya sa inyo. Sa halip, puro na lang sama-sama sa rally ng mga Duterte at puro pa panglalason sa utak ng ating mga kababayan yung kanyang tinuturo. Ikaw ba naman hikayatin mo yung mga DDS na magpakamatay para kay Sara Duterte? Piruhin mo yan. Isang indikasyon yan, mga kababayan, yung ganyang mga pananalita niya, yung ganyang mga pagtatanong niya, isang indikasyon yan, mga kapatid, na may pinaplano silang madugong rebellion, mga kababayan, laban sa ating gobyerno. Para lang maiupo, mga kapatid, itong si Sara Duterte. Ganon kahayop itong kupal na ito, mga kababayan. Tuloy. To the spokes, Attorney The Harold. feisty Harold. Good morning to the two of you. I'm happy to guest for the best-looking hosts on TV. Yeah, buddy. Yeah, buddy. What's that? Yeah, buddy. Attorney Harold, I watched your that clip wherein they were saying that you were inciting to sedition. Ang dami niyo nga pong energy. Sure. Opo, and parang campaign po siya. It's a Rage Coalition gathering in Visayas. At that time, I think yun yung case for which kinasuhan ako. And then we had recently dito ulit sa Mindanao na inulit ko ulit yung aking mga statements kasi gusto ko ulit magkakaso from Mr. Matibay. Kita niyo yan, mga kapatid. Proud pa siya sa kanyang mga kahayupan. Proud pa siya, mga kababayan, na ipangalandakan kung saang lugar siya nagpupunta, mga kapatid. Pumunta daw siya ng Visayas, pumunta daw siya ng Mindanao, and proud pa siya, mga kababayan, na kasuhan. Di ba? Isang napakalaking kupal itong si Attorney Respicio, mga kapatid, Biruin mo, abogado ka. Porket abogado ka, gusto mong abusuhin, yung profesyon mo. Tama lang talaga siguro na i-disbar kang hayop ka. Dahil, masyado kang pabida Wala ka pa ngang napapatunayan, dahil sa pagkakaalam ko, baguhan pa lang ito sa politika itong hinayupak na ito Sumikat lang naman to noong nakaraang eleksyon, mga kapatid, dahil gumawa ng ingay, doon sa Comelec. Yun pala, mga kababayan, yun na pala yung ginawa niyang parang entrance, mga kapatid, para makakuha ng pansin. Wala pa nga siyang napapatunayan bilang isang public servant, mga kapatid. Eto na, puro nakakupalan yung kanyang galawan. Basura na klaseng abogado, mga kapatid, itong si Attorney Harold Respicio. Kaya tama lang na ipadisbar itong hinayupak na ito. Di ba? Kumbaga, mga kababayan, malaking insulto ito sa liga ng mga abogado. Kasi nga, mga kapatid, para bang pinapakita yan dito na pag abogado ka, mas superior ka. Pag abogado ka, okay lang, sampahan ka ng sandamakmak na kaso. Parang ganun Parang Marcoleta din yung datingan nitong hinayupak na ito Dapat yung profesyon mo, Attorney Harold Respicio, dapat ingatan mo, Hindi yung pinagyayabang mo, tapos ngayon, ginagamit mo pa yung pagiging abogado mo sa maling gawain nyo. Pangit yun, attorney, wag ganun. Maraming magagaling na abogado dyan na di hamak na milya-milya ang galing kumpara sa'yo. Natahimik lang. Hindi kasing yabang hindi kasing yabang mo, kumbaga. Ikaw, wala ka pang napatunayan. Baka nga wala ka pang naipanalong kaso Kung meron man, baka pang barangay lang na kaso Di ba? Tapos ganyan ka na kayabang, attorney. Ganyan ka na kakupal. Buti sana kung abogado ka lang, vice mayor ka pa
Ano na lang sasabihin ng ibang mga taga-local government officials? Okay lang pala na magliwaliw tayo. Kahit nahal tayo ng ating mga kababayan, okay lang na magliwaliw tayo. Kasi nga itong si Atty. Harold Respicio, nagpapa-interview pa nga eh. Proud pa nga sa kanyang kakupalan eh. Oh. So okay lang pala, no? Pagka ginaya natin si Respicio na kung saan gala dito, gala doon, wala pala tayong magiging problema. Di ba? At least sa sahod tayo, kikickback tayo. Tapos, nakagala pa tayo. Di ba? Hindi malabong pamarisan ito mga kababayan ng iba pang mga local government officials. Halal siya bilang busy alkalde mga kapatid, pero ang inaatupag niya, no, para na sa kanyang interest sa 2028 na maging tawag nito senador mga kababayan. Biruin nyo kung gaano kakupal itong hinayupak na ito. Ibang klase, di ba mga kapatid? Kaya dapat lang, no, sana madisbar nga, matuloy yung pagpapadisbar sa'yo nang magkaroon ka naman ng kaunting disiplina. Baka sakaling magbago yung pananaw mo kapag nadisbar ka. Sayang din yun, attorney. 10 taon kang nag-aaral tapos ganyan ang mangyayari. Di ba? Tignan lang natin kung ipagtatanggol ka pa ni Sara Duterte. Tandaan mo, attorney, yang mga sumusuporta sa'yo ngayon, hindi yan legit na supporters mo. Sinuportahan ka lang ng mga kupal na yan dahil sinusuportahan mo si Sara Duterte. Sa oras na kalabanin mo si Sara Duterte, yung inaasahan mo mga supporters mo ngayon, wala yan, attorney. Wala kang organic na supporters dyan. Lahat yan. Hiram nyo lang, no, sa mga Duterte. Pag nagkandaleche-leche ka na, tignan lang natin, no, kung susuporta pa sa'yo yung mga supporters mo ngayon. Tuloy. Pero we must remember, sir, na yung ginawa ko lang is teasing. Right? I asked the audience, gusto nyo na bang patayin? Hindi pa tapos yung question ko. Sumagot na kagad sila ng oo. Kaya sinabi mo, kayo ang dapat kasuhan. Yeah. Ang tanong ko was, gusto nyo na bang patayin ang corruption? And sumagot sila ng oo ng napakalakas. Corruption Attorney, wag na tayong maglokohan dito. Yung mga ganyang mga, ano ba tawag yun? Wordplay? Attorney, alam na natin kung ano ang ibig sabihin mo dyan. No. Wag mong idaan sa technicality. Kasi noong time, no, na tinanong mo yan, 'di ba? Alam na natin kung ano yung tumatakbo sa isip mo. Sa mga action mo pa lang kitang-kita na eh. No? Tapos ngayon, sasabihin mo na teasing lang daw mga kapatid. Alam mo na mainit ang tawag nito, ang bangayan sa pagitan ng supporters ng administrasyon at supporters itong mga kriminal na pamilyang Duterte. Tapos may mga paganyan-ganyan ka pang patising-tising. Di ba, attorney? Hindi mo, para sa akin hindi ko matatawag na teasing yung ginagawa niya mga kapatid. That is gaslighting. Alam mo na kung anong magiging reaction ng ng audience that time eh. Pero ikaw, ginawa mo pa rin. Tapos pinutol mo lang, no, para hindi ka ma-direct na ma-charge ng ang tawag nito ng kaso. Gusto nyo bang patayin? Tapos pinutol niya. Tapos may karugtong pala ang corruption. Attorney, yung mga ganyang estilo ninyo, no? Or yung mga ganyang estilo na ginagawa mo, wala ka pa sa mundo ng politika, marami nang gumagawa niyan. At basang-basa na yung mga ganyang style. Kumbaga bumenta na yan noon. Ngayon, hindi na bibenta yan. Diba? Tapos ngayon magpapalusot ka. Doon pa lang sa intention mo nung magtanong ka ng ganyan sa mga supporters ni Duterte, alam na natin kung ano yung tinutumbok mo.
Wag nga kami, attorney. Hindi kami pinanganak kahapon para mapasakay mo sa ganyang palusot mo. Alam mo na yan, attorney, kung ano ang kung gaano kainit ang sitwasyon sa pagitan ng pro Duterte at pro government na mga kababayan mo. Pero nagawa mo pa, no, gumawa ng mga ganyang teasing kuno. Nahalata namang pangga-gaslight sa mga kababayan nating kampi sa mga Duterte yung style mo. Wag nga kami, attorney. Ang tanong ko was, gusto niyo na bang patayin ang korupsyon? And sumagot sila ng oo ng napakalakas. Korupsyon pala yung papatay. Yep. At tinanong ko rin, gusto niyo na ba ng revolusyon? Sumagot sila ng oo. Gusto niyo na bang ibuwis ang inyong buhay para sa ating demokrasya? Sabi rin nila, oo. Pero inciting ba yun? Hindi. Dahil sila naman Attorney, hindi yan ang sinabi mo. Ang sabi mo sa isang video, handa na ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay Inday Sara Duterte? Anong ibig sabihin mo doon, attorney, nung nagtanong ka ng ganon, sa harap ng mga DDS? Nagtanong ka kung handa na silang ibuwis ang kanilang buhay. Ibuwis para saan? Ibig sabihin, attorney, meron kayong pinaplanong laban sa gobyerno. Meron kayong pinaplanong madugong revolusyon, no, laban sa administrasyon para lang maiupo niyo si Sara Duterte. Huwag mo na kaming linlangin, attorney, no? Klarong-klaro yung mukha mo doon. Hindi ko lang na-prepare yung video pero kitang-kita ka doon, attorney. No? Ikaw talaga yun eh. I think sa Visayas yata kayo nun. Sabi mo, handa na ba kayo na ibuwis ang inyong buhay para kay Inday Sara? Anong ibig sabihin mo doon, attorney? Hindi ba yun ay panawagan, no, ng tawag dito, pag-aalsa laban sa gobyerno? So, yun ba, attorney, abogado ka naman, Hindi pa ba inciting to sedition yun? Hindi pa ba inciting to rebellion yung ganong tanungan mo? Huwag kang umiwas, no? Huwag kang duwag. Yung pala yung tamang word doon. Huwag kang duwag, attorney. Kung gaano ka katapang, no, na magtapang-tapangan sa harap ng mga DDS, dapat ganun ka rin katapang ngayon na harapin itong isinampang kaso laban sa'yo. Parang ikaw yata ang susunod kay Bato eh. Magaling lang sa umpisa. Pero noong kakasuhan na, nagtatago na. Pare-parehas talaga kayong mga kupal dyan sa kampo ng mga Duterte. Di ba? Noong una, yabang-yabang mo rin. No? Tapos ngayon, inaano mo na, no? Nagpapalusot ka na. Huwag kami, attorney. Hindi na uubra sa amin yung ganyang estilo mo. man ang sumagot. Nagtitis lang ako. Pero kapag ikaw ang gobyerno, kung insecure ka at may kinakatakutan ka, baka i-interpret mo yun ng masama. Attorney, hindi po insecure ang gobyerno sa'yo. Naaalarma lang ang gobyerno dahil posible kasi tayong mauwi, no, sa civil war kapag nagpatuloy kayo sa ganyang mga ginagawa ninyo. Di ba? Pag pinagpatuloy nyo pa yan, yung ganyang pang-uudyok ninyo at pang-gaslight ninyo sa mga supporters sa mga Duterte, hindi malabo, no? Hindi. Ibang klaseng Tagalog yan. Hindi malabo, no, na mauuwi talaga yung ating bansa, no, sa tinatawag na civil war. Kasi sa oras na gumamit sila ng dahas laban sa gobyerno, alam na natin kung ano ang pwedeng kahihinatnan niyan, attorney. Doon pala sa tanong mo kung handa na silang mamatay, handa na silang magpakamatay para kay Sara Duterte, attorney, isang indikasyon na 'yon na kumbaga piniprepare mo, no, yung mga DDS na gumamit ng dahas laban sa gobyernong Marcos.
For the sake lang, no, kaya Sara Duterte. For the sake lang sa interest ninyong iupo, no, itong napakakupal nating vice presidente. Na siya namang idolo mo. 'Di ba, mga kapatid? Kung si Sara puro lang liwaliw, puro lang tawag nito, puro lang panlalason sa ating mga kababayan yung kanyang ginagawa sa iba't ibang parte ng mundo. Ito din si attorney, ganun din. Imbes na gampanan din yung kanyang pagiging vice mayor, pareha sila mga kapatid, pareha silang vice. No, si Sara vice presidente, siya naman vice alkalde. And pareha sila ng ginagawa. Puro pagliliwaliw, puro panggagaslight, puro panglalason lang din sa ating mga kababayan yung kanyang ginagawa. Manang-mana talaga kay Sara, mga kapatid. In short, idol na idol niya si Sara. Tapos ngayon, no, nagtatanong na siya sa mga supporters, kumbaga mga kababayan, pinupulsuhan niya. No? Yung tanong kasi na yun, mga kapatid, yung tanong kasi na yun, para bang pinupulsuhan nila, no, kung gaano ba ka diehard itong mga DDS. Kasi tinanong niya handa na ba kayo na ibuwis ang inyong buhay para kay Inday Sara? Anong ibig sabihin mo dyan? Sabi ng mga DDS, oo. Gusto nilang, kumbaga parang gusto lang nilang i-secure mga kababayan, no, na kapag nagsagawa sila ng pag-aalsa laban sa gobyerno, no, gusto lang siguraduhin mga kapatid na marami ang sasama sa kanila. Marami sa mga DDS, no, gusto lang siguraduhin na marami sa mga DDS ang hahawak ng armas para lang ipagtanggol si Sara. Parang ganun yung mensahe ng tanong niya Oh, tapos ngayon attorney no? Nagdi-deny ka dyan sa interview mo. Baka nga pati yung interview mo dyan binayaran mo para lang ma-justify mo yung sarili mo Di natin alam mga kapatid kasi common na yan nagawain ng mga politiko. No, kapag medyo naiipit sa isang issue at may mga kaso ng i-file, kadalasan yan mga kababayan magbabayad yan ng mga network para interviewin siya. Interview na kung saan malilibre niya yung kanyang sarili, no, sa mga katarantaduhan na kanyang pinagagawa. Ngayon, isa na to mga kapatid sa posible. No, hindi ko sinasabing bayaran itong Billionaire News Channel pero business yan No? Ano lang ba naman yung magbayad ka na pwede ba bayaran magbabayad ako tapos interviewin niyo ako para malinaw ko yung sarili ko, no, sa ating mga kababayan. Para malibre ko yung sarili ko sa aking di ba? Pwede 'yun mangyari mga kapatid, hindi lang dito sa Billionaire News Channel Kasi nga mga kababayan, no, itong mga TV network mga kapatid, isa yan sa negosyo nila, no, especially pag mga politiko. Natural, nangyayari yan mga kapatid, but it doesn't mean bayarang media na itong mga na ito. Kasi nga mga kababayan, ito kasing mga TV network na ito po talaga ang pinakamagandang avenue mga kapatid sa mga politikong may kinakaharap na kaso. Tingnan niyo si Diskaya, mga kababayan, di ba? Nagbayad siya ng ilang milyon yun doon sa kila Julius Babaw, no? Para lang ma-interview. Kasi nga tatakbo silang mayor, no? Tatakbo si Sarang mayor sa Pasig. Ngayon mga kapatid, kasalanan ba ni Julius Babaw yon? Hindi. Malay ba naman ni Julius Babaw na yung pera palang pinambayad sa kanya ni Sara Diskaya galing pala sa nakaw. Nagkandaletse-letse lang naman itong interview niya kay Diskaya noong lumabas na ang katotohanan mga kababayan na isa pa lang certified na magnanakaw sa kaban ng bayan itong pamilya Diskaya. Pero pwede ba natin sisihin si Julius Babaw sa mga ganong klaseng interview mga kapatid? In my personal opinion, hindi. Kasi si Julius gusto lang din naman niyang kumita. No? Labas naman siya sa mga pang-personal, no, na ginagawa nito mga Diskaya. And yun pang ang interview niya ang naging daan, no, para mabuking yung katarantaduhan na ginawa ng mga Diskaya. Di ba? Labas na si Julius Babaw doon mga kababayan sa kanyang kung ano mang aligasyon ang binabato ng publiko sa kanya. Dahil syempre mga kapatid, yun yung trabaho niya Mag-interview mga kababayan.
And tuwing election mga kapatid, very common na 'yan na yung yung mga politician lalo na pagka maraming pera. Nagbabayad talaga sila ng mga program sa mga TV channel mga kapatid, no? Para bigyan sila ng spotlight, para ma-highlight yung kanilang mga sarili. Oh. 'Di ba? Normal lang 'yan. Eh ito si Respicio, malay natin ganito din yung kanyang ginawa. Ma'am, baka pwede ako magpa-interview sa inyo. Gawan niyo naman ako isingit niyo naman ako sa segment niyo. And gusto ko lang ipaliwanag yung mga bagay-bagay dahil kinasuhan ako ng NBI. Inciting to sedition at rebellion daw yung kaso ko. Gusto ko lang linawin sa ating mga kababayan na hindi ako ganun. Oh, malay natin kung ganun, no? Wala akong sinasabi na binayaran ng Billionaire News Channel. May may tendency lang may chance lang mga kababayan na baka ganun nga ang nangyari. Tuloy natin 'to. Hindi po ba? In fairness to Harold, it's a common, when you're in government, you find ways to, I mean, I've seen it during the time of GMA. So, But hindi po ba kayo parang going overboard na it seemed as if parang it was rousing the people to overthrow the government? Hindi. Tama. Oh. Tama yung tanong dito nung sino ba tong anchor na ito? No? Sabi niya, attorney, hindi ba parang para bang hina-hype nyo? Para bang parang ginagaslight nyo yung mga supporters ng mga Duterte para patalsikin, no? Itong nakaupong gobyerno ngayon. Tama naman yung analysis dito, nitong babae na ito, mga kapatid. No? Yun yung nakikita niya na para bang ganito ang ginagawa ni attorney, parang ginagaslight niya para mas lalong magalit itong mga supporters sa mga DDS, no? At mas lalong manawagan sila na patalsikin ang gobyerno. Oh, yan naman talaga, tama yung obserbasyon niya. Pero tignan niyo kung anong sagot dito nitong kupal na si attorney Respicio, mga kapatid. It was rousing the people to overthrow the government. Hindi. Hindi po. Hindi daw. Hindi daw yan yung pakay nila, mga kapatid. Pero nagtanong na siya, handa na ba kayo? Handa na ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay Inday Sara? Ano bang ibig sabihin mo doon, attorney? Yung tinanong mo yung mga DDS. Hindi ba ang intention mo is i-check sila, no? Siguraduhin yung mga DDS kung handa na ba sila, no? Nakalabanin ang administrasyon, no? At patalsikin ang nakaupong presidente. Hindi ba ganon ang yung intention mo sa tanong mong 'yon? So bakit sabi mo ngayon dito hindi? Attorney, wag kang sinungaling. Kabago-bago mo pa lang sa posisyon mo eh. Kabago-bago mo pa lang sa mundo ng politika eh. Sinungaling ka naman na yata. Wala ka pa nga napapatunayan sa iyong pagiging public servant, pero nagsisinungaling ka na. Konting hiya naman dyan na attorney Respicio. Tignan natin. Rousing the people to overthrow the government. Hindi. Hindi po. Ang tinutukoy mo, Attorney Margo, is yung dangerous tendency rule. ba? Hindi ba? Abogada din pala yun yung babae, Sabi ni Respicio ang tinutukoy mo, attorney, is yung, ano ba yan? Kalimutan ko. Hindi. Hindi Ang po. tinutukoy mo, Attorney Margo, is yung dangerous tendency rule. Ba? Dangerous tendency rule. Yan daw yung tinutukoy ni attorney. And hindi ba tama, attorney Respicio? Hindi ba tama si attorney doon sa kanyang tinutukoy? Sasabihin mo hindi, no? Pero yung line of questioning mo doon sa rally, ganun ang sinasabi.
Para saan pala yung tanong mo kung handa na ba silang ibuwis ang kanilang buhay para kay Sara Duterte kung hindi yan yung ibig mong sabihin. Sinungaling ka, attorney. Kupal ka talaga. Tignan nyo mga kababayan, dinay-dinay na si Kupal. Hindi daw yon. Iba yung kanyang sinasabi doon sa rally, iba naman yung sinasabi niya dito ngayon, mga kapatid. Kupal din talaga, no? Kung maalala natin sa Supreme Court, Bago pa eh. hindi na yan yung rule. Kapag tinatawag na illegal or legal yung speech, di ba? Hindi dangerous tendency rule, pero clear and present rule. Clear and present danger Danger. rule. Kahit sabihin natin may dangerous tendency yun, hindi yun illegal. Kasi nagsalita lang naman ang taong bayan at nagtanong lang naman ako. Pero Harold, Nagsalita ang taong bayan? In the first place, attorney, no? Hindi ang taong bayan ang sinasabi mo. Ang tinanong mo, yung tinanong mo, hindi taong bayan yon. Supporters lang yon. Iilang numero lang yon ng supporters ng mga Duterte. When you say the word taong bayan, no? Ang ibig mong sabihin dyan is yung majority ng mga Pilipino. Majority ba ng mga Pilipino gusto si Duterte? Oh, klaruhin mo yan, attorney. Huwag mong gamitin ang salitang taong bayan. Napaka-general ng word na yan. Napaka-broad ng word na yan. No? Kung sasabihin mong taong bayan ang nagsasalita, supporters lang ng mga ng Duterte yun, attorney. Hindi taong bayan yun. Iilan lang kayo. Wala pa nga kayong 100,000 doon eh. Tapos sasabihin mo, taong bayan. Ilan ba ang populasyon sa Pilipinas? 100,000, 100,000,000 mahigit, attorney. Tapos sasabihin mo, taong bayan. Yung mga ganitong mga politiko, mga kapatid, na kung saan mahilig gamitin ang salitang taong bayan, ito talaga yung mga trapong politician, mga kababayan. Di ba? Ginagamit ang salitang taong bayan para maging relevant sila, mga kapatid. Pero kung tutuusin, no, hirap nga sila makapag-ipon kahit dalawang daang supporters sa kanilang rally. Baka nga wala pang 100,000 yung kanilang baka nga wala pang 10,000 eh. Tapos kung makapagsalita ka ng taong bayan, parang sigurado ka na majority ng mga Pilipino pabor kay Sara Duterte. Huwag na nga tayong maglokohan, attorney. Masyado kang sinungaling, ha? Dinadamay mo pa kami, ha? Harold, tanong ko lang sa'yo. I know, this guy, I met him here. And I Here? was here, when I was asked to host. And I was very, very impressed with his boisterousness. So I told him, you've got so much promise. After the show. Ateneo Law po siya. Ateneo Law Opo. siya, but I said that you have so much promise. At that time, he was a Marcos supporter. but regardless of what he Dati, sabi dito ni Lasherda, dati daw siyang Marcos supporters. Kita nyo, mga kapatid, kung gaano ka coops itong si attorney? Dati siyang supporters ni PBBM daw. Pero dahil sa kanyang interest, dahil sa kanyang mataas na ambisyon na gusto nga niyang maging senador, no? From vice mayor, gusto niya maging senador kaagad, kumampi siya dito kay Sara Duterte ngayon. Kaya nga lang sabi ko sa inyo, mga kababayan, itong mga sumasama kay Sara Duterte ngayon, mga kapatid, hindi naman talaga wholesome yung mga pagkatao ng mga hinayupak na yan. Nandyan lang yan sa tabi nila Sara Duterte, mga kababayan, dahil naniniwala sila na parang llamado si Sara Duterte. Dito tayo. Mga trapong politiko yan, mga kapatid, na gustong i-shortcut, no, yung posisyon, no, yung mga matataas na posisyon sa gobyerno sa pamamagitan, mga kababayan, ng maling paraan. Tulad nitong ginagawa nila ngayon na kung saan, mga kapatid, nagpapakalat sila ng maling impormasyon sa ating mga kababayan. Nilalaso nila, mga kapatid, yung ating mga kababayan, gamit-gamit yung kanilang mga propaganda
Oh, ganyan yung mga diskarte ng mga pulpul na politiko na gustong maupo sa mas mataas na posisyon kaagad. Peruin mo, vice mayor siya, pero pangarap niya mga kabatid, no? Senador agad sa 2028. That's why sobrang ingay niya ngayon mga kababayan. Gumagawa talaga siya ng trademark niya mga kabatid, no? Para alam mo 'yun, ma-highlight yung kanyang sarili, no? Makakuha ng attention sa media, makakuha ng attention sa social media, makakuha ng attention sa internet, no? Kaya siya ganito dumiskarte. Tsaka yung mga the way siya magsalita, mga kababayan, halatang halata na eh. Halatang halata na mga kabatid na siya po ay nagpapasikat lamang. Baka sakali lang. Tignan nyo mga kababayan, no? Kapag ito, no, dumiretso sa Inidoro sa 2028, maniwala kayo sa akin mga kabatid, parang si Philip Salvador din itong hinayupak na ito. Naalala nyo si Philip Salvador nung nakaraang midterm election mga kabatid? Ang ingay, di ba? Akala mo kung sinong magaling. Sinong natalo? Saan si Philip Salvador ngayon? Wala na. Ubos ang pera eh. Nanahimik na si Kupal, mga kababayan. O, ito din yung sasapitin, mga kabatid, ni Respicio. Ngayon lang yan maingay, mga kabatid. Pagdating sa dulo niyan, no, kapag sa Inidoro na yung bagsak, wala na. Mananahimik na to. Oh. Diba? Kupal yung galawan ni attorney, mga kababayan. This political Nung beliefs unity team pa. I got disenchanted Oo. because of the corruption issues that came out. I had to take a side. Before, I got my popularity dahil sa criticism ko sa COMELEC, irregularities. Ay, sa'yo, Diba? Inamin niya, mga kababayan, ano. Naging popular lang daw siya, mga kabatid, dahil nga nung nakaraang midterm election. Yun yung naging stepping stone niya eh. No? Para makakuha siya ng momentum, mga kabatid. Tapos, no, after niya makuha yung kanyang tawag nito, yung position bilang vice mayor dyan sa kanilang lugar, eto na. Nag-step up na siya. Nag-take side na siya ngayon, mga kababayan. From Marcos supporter, naging Duterte supporter na siya ngayon. At nakikisakay na siya sa naratibo ng mga DDS. Kaya ngayon, mga kabatid, grabe ano, kung makikita niyo yung mga video niya, sobrang sip-sip talaga niya, mga kababayan, dito sa mga Duterte. Walang ibang bukang bibig kundi si Inday Sara, si Inday Sara, si Inday Sara. Sa sobrang kuha niya, mga kababayan, ano, sa sobrang gaslaw niyang gumalaw, hindi na niya namamalayan, mga kabatid, na yung mga pinagsasabi pala niya sa entablado ay hindi na pala nakakabuti sa ating mga kababayan. Nakalimutan na niya, mga kabatid, yung pagiging Pilipino niya. Kasi ngayon, mga kababayan, isa na siya, no, sa nagtuturo, nagbi-brainwash sa utak ng ating mga kababayang mga DDS, no, para tuluyang maging hati-hati, mga kababayan, yung ating bansa. Diba, attorney? Oh, dati kang Marcos supporters, pero dahil may kwan ka, may ambition ka sa 2028, ginagamit mo ngayong pulutan, no, ang pangalan ng presidente para makakuha ka ng suporta. Makakuha ka ng simpatya. Nagaling sa mga Duterte. Kupal na galawan, mga kababayan. Galawan trapo talaga. Diyan yung makikilala ang isang trapong politiko, mga kapatid, no, sa ganitong klaseng style ng pamumulitika. Siraan ang nakaupo, no, para magmukha silang bida. Ganon ang diskarte nitong mga hinayupak na ito, mga kababayan. Tuloy. may kaso, Yes. may personal na nangyari sa'yo. Yes, pure yung advocacy na yun. Pero nung dumating na yung corruption sa flood control projects and people were
calling for the Harold's name, but hindi ka nagsasalita, I had to take that aside. My Ha? Nanawagan ng taong bayan na magsalita ka? Sigurado ka, attorney? Seryoso ka ba dyan? Nanawagan ng taong bayan? O kinupal mo lang ang taong bayan? Bigla ka na nga lang lumitaw dyan sa mga rally ng mga DDS eh. Nagulat nga kami, bigla ka na lang lumitaw dyan eh. Kasi nga pagkatapos ng eleksyon, medyo tumahimik na nga yung pangalan mo. Akala kasi namin dati, meron ka lang agenda dyan sa Comelec. And suddenly, unti-unti ka nang nagko-content sa iyong Facebook page ng kung ano-anong mga bagay hanggang sa nagdeklara ka na magte-take side ka na sa mga Duterte. Kahit paano naman, attorney, nasusubaybayan ko yung takbo ng page mo. Naka-follow kasi ako sa iyo eh. In fact, isa ako sa mga bashers mo. In fact, attorney, isa ako sa unang pumuna sa'yo na, kumbaga, nung una ko ang narinig mga kapatid kasi, yung tanong niya na kung handa na ba kayo, na ibuwis ang inyong buhay para kay Inday Sara. Isa talaga ako bago pa nagkaso ang NBI, mga kababayan. Ewan ko lang kung nandun pa rin yung video niya. Isa ako sa pumuna sa kanya na attorney. Inciting to sedition na yata yung ganyang kwan mo. At hindi na nga ako nagtaka noong nag-file ng NBI ng kaso laban sa kanya. Dahil inciting to sedition naman na talaga yung ganong mga klaseng tanungan. Di ba? Kaya wag mong sabihin, attorney, na taong bayan ang tumawag sa pangalan mo. Trapon-trapo talaga yung galawan, ha? Ibang klase din itong kupal na ito, mga kapatid. Talagang pinapangatawanan niya yung pagiging kupal niya. Taong bayan pa. Di wow. Yung flood control na yan, attorney, ha? Tandaan mo na kung hindi dahil kay Pangulong Marcos, hindi mabubulgar yung corruption dyan sa flood control. Tandaan mo, na dahil sa isumbong mo sa Pangulo na website, na ginawa po ng ating presidente, nalinawan ang lahat ng ating mga kababayan dito sa malawakang korupsyon ng DPWH. And yung mga corruption na yon, sa DPWH, hindi lang yan nangyari under Marcos administration. Actually, attorney, itong pamilya Diskaya, and I know na alam mo to, itong pamilya Diskaya na mayagpag under Duterte administration. So bakit nandyan ka ngayon sa side ni Duterte kung tungkol naman sa malawakang korupsyon sa flood control yung stand mo? Kung tutuusin yung tatay ng puon mong si Sara, ang utak talaga sa korupsyon ng DPWH. Hindi ba inamin ni Tatay Digong nyo, mga kababayan, na hindi niya kayang sugpuin ang korupsyon sa DPWH? Kaya pala ganun ang sinasabi ni Digong dati, mga kapatid, dahil nakinabang din pala siya. Nakinabang din ang pamilya ni Bongo. Kaya wag muna kaming paglulukohin, attorney. Alam namin na yung mga bagay na yan, na-anticipate mo na yan at nababasa mo na yan. Kanya nga lang kasi, hindi ka pwedeng magsalita again sa mga Duterte. Kailangan mo kasi ang boto ng mga supporters nila eh. Yung kasi ang pinaka-kwan mo kailangan mo ngayon eh. Kaya, pikit mata na lang. Isisi na lang sa ibang tao yung kagagawan ng tatay ng iyong puon. Huwag mo nga kaming bulahin na respisyo. Dapat talaga pangalan nito Attorney Perwisyo.
Hindi attorney Respicio. No, kasi puro pamimirwisyo na tong Ay, nako. My options were only side with corruption, not side with corruption, or be silent. Yung being silent, hindi na yun option sa akin. But Kasi there- being silent is being complicit. But there's a side naman that you don't have to side with either, or you can speak about corruption. But ang nangyari, nasama ka sa DDS, sa Duterte side. I speak against corruption. And so do we. We speak against corruption. We don't have to necessarily go towards Duterte camp. It's not an either-or situation. Tama naman sila share niya, mga kababayan. Kung para talaga, yung pagsasalita mo is para sa nangyayaring corruption, hindi mo kailangang mag-take side. Hindi mo kailangang maging parte ng Duterte kung corruption talaga, no? Pagsugpo sa corruption, yung agenda mo. Kanya nga lang, attorney. Nasunog ka sa sarili mong interview. Oh. Medyo nahirapan siya ditong sagutin sila Sherda, mga kapatid. Oh, medyo may punto kasi yung tanong. Hindi lang medyo, may punto talaga yung tanong nila Sherda. Kumbaga mga kababayan, no, sinasakyan-sakyan lang siya kasi nitong dalawang nag-i-interview sa kanya tapos paunti-unti, no. Tawag nito, sinisingitan ng medyo technical na tanong. Oh, kanina yung babae, mga kapatid, pinahapyawan din siya. Tapos deny siya. O ngayon, mga kababayan, ito sila Sherda, ganon din. Pinapahapyawan din siya, mga kababayan. O, medyo nag-alangan na naman siya dito. Medyo, kumbaga mga kapatid, nahihirapan siyang i-rebat or nahihirapan siyang mag-rebat sa tanong ni La Sherda. Kasi totoo naman kasi, kung para talaga sa corruption, yung ipinaglalaban mo, hindi mo kailangan mag-take side, no, sa kahit anong political colors. Pero si Kupal, mga kababayan, lantaran ng pagiging DDS na para bang hindi nangurakot, mga kapatid. Itong pamilyang DDS, itong pamilyang Duterte. Di ba? Sunog si Kupal dito, mga kapatid. Ulitin natin. Necessarily go sa Duterte side. I speak against corruption. And so do we. We speak against corruption. We don't have to necessarily go towards Duterte camp. It's not an either-or situation. I also speak for democracy. Democracy. the same. Yes, So- democracy means upholding yung tone ng taong bayan. And my sense is, my belief is, taong bayan is ayaw nila ng impeachment and gusto nilang malaya silang bumoto ng kanilang presidente in the future. And O, akala ko ba corruption attorney ang pinaglalaban mo? Bakit ginagawa mo ng sangkalan na naman ngayon ng impeachment? Di ba? Ang galing, mga kapatid, di ba? Nang palusot niya. Oh, na-corner siya sa tanong nila Sherda, mga kababayan. Kaya ngayon, ginawa niyang excuse yung impeachment. Oh. Di ba? Kasi sunog siya doon eh. Sa tanong nila Sherda eh. No? Na sabi nila Sherda kung ang pinaglalaban mo nga tungkol sa corruption, hindi mo naman na kailangan mag-take side, no? Kung saang political colors diyan. O ngayon, mga kababayan, ginawa niyang tawag nito depensa yung corruption, yung impeachment ni Sara. Napunta sa impeachment yung usapan. Oh. Hindi niya masagot ng diretso si La Sherda doon eh. Dahil booking siya eh. Lantaran kasi yung pagiging DDS niya. Kaya ngayon, dito siya sa impeachment. Ayaw daw kasi ng taong bayan ng impeachment. Kaya nga pinapa-impeach si Sara dahil sa corruption eh. Akala ko ba ang ipinaglalaban mo, attorney, is tungkol sa korupsyon? Malaking kupal ka. Booking ka na, attorney. ng taong bayan. And my sense is, my belief is, taong bayan is ayaw nila ng impeachment and gusto nilang Hindi taong bayan ang ayaw ng impeachment. Oh, hindi taong bayan, attorney. Mga bulag lang ng mga DDS ang ayaw sa impeachment. Hindi taong bayan. Oh, umayos ka, attorney, ha? Malapit ka ng tamaan sa akin. Pwede lang lumusot tong kamay ko, yung kamao ko dyan sa screen. Ako. Talagang mapipisat yung ilong mo.
Hindi taong bayan ang ayaw sa impeachment. Yung mga DDS lang. Huwag kang kupal, attorney ha. Kupal ka. malaya silang bumoto ng kanilang presidente in the future. And I believe na So okay lang sa'yo, no? Na iboto ang isang korap. Akala ko ba ayaw mo ng corruption kaya ka nagsalita? Sunog na sunog ka dito, attorney. No? Kung ako lang siguro nag-i-interview dito kay dito sa kupal na to, mga kabatid. Talagang sasabunin ko to. 'Di ba? Kanina ang stand niya, mga kabatid, bakit daw no lumabas siya sa kanyang lungga? Kasi nga daw, mga kababayan, kinu-call out daw siya ng taong bayan na magsalita about sa corruption, no, particular dito sa mga flood control. Oh. Ayaw daw niya ng corruption eh. Tapos sabi nila, Sherda, mga kabatid, kung para sa corruption ang ipinaglalaban mo, attorney, hindi mo naman na kailangan mag-take side sa kahit saang political color dyan. Doon nasunog siya, mga kababayan. Sabi niya, may democracy kasi tayo eh. Isa yan sa mga ipinaglalaban ko. Ayaw ng taong bayan ng impeachment. Corruption ang pinag-uusapan, tapos napunta ka sa impeachment, ano? Ginamit niya ang word na taong bayan. Ayaw daw ng taong bayan sa impeachment, mga kabatid. Samantalang ang ayaw sa impeachment is yung mga bulag lang na DDS. Hindi ang taong bayan, attorney. Tapos ngayon, no, suportado mo yung mga nananawagan na ayaw sa impeachment. Ibig sabihin, attorney, suportado mo ang isang magnanakaw, ang isang korap. Kasi nga, kaya pinapa-impeach si Sara dahil sa korupsyon. May mga malinaw na ebidensya, no, na siya ay nangurakot. Akala ko ba para sa korupsyon ang ipinaglalaban mo? Hindi ba, attorney? Napakalaking kupal mo. Tuloy. and my sense is, my belief is, taong bayan is ayaw nila ng impeachment and gusto nilang malaya silang bumoto ng kanilang presidente in the future. And I believe na hindi tama yung ginagawa nilang process ng impeachment kasi So hindi tama na panagutin si Sara Duterte, no, dito sa mga allegation laban sa kanya. Kung yan ang punto mo, attorney, no, ako hindi naman ako abogado pero kaya kitang sunugin, attorney, ha. Kaya kitang sunugin sa tanong ko lang, no. Kaya kitang durugin sa pamamagitan ng pagtatanong. Kung yan ang punto mo, attorney, no, naniniwala ka pala, no, na hindi corrupt si Sara. Di ba? Naniniwala ka pala na hindi corrupt si Sara. Paano naman yung ebidensya, attorney? Paano naman yung 12 billion na unremitted na funds, no, na galing sa contribution ng mga teachers sa GSIS, para sa GSIS? Paano naman yung attorney, no? Yung around 600 million na confidential funds niya. Na allegedly, mga kapatid, pinangbayad daw yung confidential funds, mga kababayan, doon sa mga rest house na tinutuluyan, no, ng kanyang mga intel. Saka nakakita, mga kabatid, rest house, mga kababayan, umaabot ng 100 hanggang 200 libo ang isang araw. Saka nakita ng mga ganun, mga kabatid. Talagang literal na kinurakot yung pera, no? Tapos yung mga overpriced na laptop na nagkakahalaga ng, biruin nyo, mga kabatid, no? Para lang sa mga teachers yung laptop, pero tagti 300,000 ang presyo. Biruin nyo yun. Di ba? Doon pa sa kanyang issue kay Mary Grace Piatos. Doon pa sa unusual na tawag nito, pag-withdraw ni Sara ng pera sa Land Bank.
Na kung saan pwede namang itago ang pera pansamantala doon sa account ng DepEd sa Land Bank, pero ang ginawa ni Sara, winidraw lahat. Okay na sa'yo yan, attorney? Di ba? Hindi pala corruption yon, attorney, ha? Oh, yung 51 billion ni Pulong, attorney. Yung taga Davao ngayon, nalulunod na. Hindi mo man lang siya tinanong dyan. Oh. All out support ka pa rin sa mga Duterte kahit lantaran na ang kanilang pagnanakaw. Oh, yung aligasyon nyo kay Marcos, wala kayong diretsong ebidensya na pwedeng ituro ang mahal na Pangulo. Pero yung kay Sara, may diretsong mga ebidensya na nagtuturo sa kanya. Pero ang sinusuportahan mo si Sara. Magaling kang kupal ka. Oh. Biruin nyo yan, mga kapatid. Dito sa interview na ito, kung naiintindihan to ng mga DDS, sunog si Juan dito, si Respicio. Sunog na sunog si Respicio dito, mga kababayan. Ayaw nila ng impeachment and gusto nilang malaya silang bumoto ng kanilang presidente in the future. And I believe na hindi tama yung ginagawa nilang process ng impeachment kasi Naniniwala siya hindi daw tama yung process ng impeachment. Para na lang sinabi niya na naniniwala siya, mga kapatid, na inosente si Sara Duterte sa lahat ng aligasyon. May ebidensya na yun, ha. Selective, mga kapatid, yung paniniwala ni Attorney Respicio. Selective, no? Bakit nga ba naman siya magti-take side kay PBBM? Patapos na rin naman na ang termino ni Pangulong Marcos. Wala naman siya makukuha doon. Pero dito sa mga DDS, dito sa side ng mga Duterte, meron siya makukuha. May boto siyang makukuha, mga kapatid. Yun! Kung iboboto ka ng mga DDS. Tandaan mo, attorney, ha? Si Jimmy Bundok, no? Talagang dikit na kay Digong yan. No? Saan napunta si Jimmy Bundok nung nakaraang halalan? Sabi mo, taong bayan, no, ang nag-call out sa'yo. Sabi mo, taong bayan ang ayaw sa impeachment. Bakit, attorney, kung taong bayan pa ang ayaw sa impeachment noong nakaraang halalan, no, yung mga sumusuporta kay Sara, hindi man lang sinuportahan yung Duterte. Doon pa lang, attorney, magising ka na sana, no? Oh, yung taong bayan na sinasabi mo, attorney, no, hindi sinuportahan lahat ng senador, no, ng galing sa Duterte group or galing sa Duterte party, no, yung PDP laban, no. Ilan lang ang nakalusot doon sa kapartido ni Tatay Digong nyo. Si Bongo lang, no? Si Bongo, sino pa ba? Si Bato, no? Yun lang ang mga nakalusot noong nakaraang halalan. Yan pa lang, attorney, magtaka ka na, no? Kung taong bayan talaga ang ayaw sa impeachment, dapat, no, yung Duterte na tumakbo noong nakaraang halalan, dapat nanalo lahat 'yon. Kaya ikaw, attorney, mag-isip-isip ka. And I don't think so na mananalo ka sa susunod na halalan. Hindi mangyayari yan, attorney. Hintaga mo sa bato. No, siguro nakalusot ka noong nakaraang noong nakaraang tawag nito. Halalan diyan sa inyong lugar. Kasi nga hindi pa naman alam ng mga kababayan mo diyan na isa ka palang DDS. Pero ngayon, attorney, maniwala ka sa akin, sa mismong lugar mo kung saan nanalo kang vice mayor, pagdating ng halalan, attorney, diyan ka pa mangungulelat sa boto. Tingnan mo yan, attorney, maniwala ka sa akin. Diba? Baluktot yung paniniwala mo. Mali daw yung proseso ng impeachment. Paano naging mali yun? Kumpleto na nga sa ebidensya, mali pa. Pinaglalaban mo ang impeachment, no? Samantalang sabi mo kanina, no, kaya ka lumabas sa lungga mo is para magsalita laban sa nangyayaring korupsyon.
Under former President Rodrigo Duterte's administration attorney, nag-number 1 contractor itong pamilya Diskaya kahit may pandemya. Di ba, attorney? Akala ko ba... Wala sunog talaga itong hayop na to dito mga kapatid. Iimbento po yung witnesses, yung kay Matibag, wala na siyang credibility. Kapag ganun yung proseso, inaabuso yung mechanisms ng ating konstitusyon, hindi na yun for democracy. I am for democracy. Whether I like VP Sara or not, that's not the question. Yan lamang ay Whether I like BP Sara or not? Nagtanong ka na nga sa mga DDS handa na ba kayo? Handa na ba kayong ibuwi sa inyong buhay para kay Inday Sara? Hipokrito ang puta. Lantaran, ano? No wonder mga kapatid kung bakit inabot lang ng 32,000 views, no, itong kanyang interview. Ewan ko lang, pero sa tingin ko, mas lamang ang dislike nitong video na ito kumpara sa likes, mga kababayan. Pagka ganyan kasi mga kapatid na puro na dislike. Hindi na i-recommend ni YouTube yan dahil may problema pagka puro dislike. Di ba mga kapatid? Grabe, lantarang pagsisinungaling itong pinagagawa dito ni Respicio, mga kababayan. Ibang klase itong animal na to. Diyos ko po. consequence ng aking pro-democracy stance. This guy has a case in NBI. And then he says, Melvin Matibag has no credibility, the director. But ang tanong ko lang, Harold, sabi mo, ang taong bayan ayaw ng impeachment. Pero ang survey sabi, nakailang survey na gusto lang ituloy itong impeachment trial. So, Ito, magandang tanong to mga kababayan. Tignan nyo kung paano sumagot dito si Respicio. if you're really listening to the voice of the people, this is what the survey is saying. Those servers are a lie. If you Yung mga survey daw na yan mga kapatid ay kasinungalingan. Yung nagsasabi na pabor sa impeachment ni Sara, na survey, kasinungalingan daw yon. Bakit? Ito, tinan nyo. If you want to know yung tone ng tao, tingnan ninyo yung medium through which sila nagpa-participate. Ano ba yung medium na yun? It's social media. And if you survey the post, So ibig mong sabihin, attorney, lahat din ng ipinapakita ng mga DDS vloggers na survey dyan, hindi rin totoo. Kasi yung medium, social media yung mga survey ng mga DDS, sa social media din yun So hindi rin totoo yun, attorney. Contradict yung statement mo na to, attorney, sa pinapakita ng mga DDS vloggers. Kasi nga, 'di ba, pag nanood kayo ng mga survey ng mga DDS vlogger, talagang pabor kay Sara lahat. So ibig sabihin, attorney, hindi pala totoo yung pinapakitang survey ng mga DDS vlogger. Kasi sabi mo, kapag ang medium is social media, hindi pwedeng pagkatiwalaan or isang malaking kasinungalingan. Galing sa'yo yan Ngayon, malinaw na yung mga survey ng mga DDS, walang katotohanan yan. Diba, attorney? Mababaktuyo ka talaga ditong hayop ka. Halatang kuan mga kapatid hirap na siyang sagutin yung mga kuan Kung ano lang yung, kumbaga, what comes around, goes around. Kung ano lang yung naisip niyang palusot, yun na lang. Masurvive lang niya itong interview na ito. Kupal lang po na. no, yung tone ng tao, tingnan ninyo yung medium through which sila nagpa-participate. Ano ba yung medium na yun? It's social media. And if you survey the post, yung may Po ba yung puro pinakamata... trolls? Yeah, trolls ni BBM. Yung mga comments for Sara mostly walang are trolls organic. walang trolls I am DDS. organic. I'm not a troll. Yeah, but you're saying that the DDS have no trolls? They might have. They might have. Sabi niya may trolls daw ang mga DDS. Paano ba yan, mga DDS? Si Respicio na mismo umamin, may trolls.
No, itong si Sara Duterte. Napaamin si Respicio. Paano i-justify yan? Ikaw, attorney, di ka nag-iingat sa mga pinagsasabi mo dyan sa interview mo. Di ka natuloy ibubuto ng mga DDS. Pinapahamak mo sila eh. Unang-una, sabi mo kanina, wala daw katotohanan yung mga sorbe-sorbe dyan sa social media. Pangalawa, sabi mo may trolls itong sila Sara Duterte. Anong klaseng kalyado itong hinayupak na to? Paano ba yan, attorney? Wala na. Tapos na ang laban. Wawa. Ucha. Yung puro trolls. Yeah, tingnan ninyo yung medium through which sila nagpa-participate. Ano ba yung medium na yun? It's social media. And if you survey the post, yung may Po ba yung puro pinakamata... trolls? Yeah, trolls ni BBM. Yung mga comments for Sara, most Wala ka bang napatunayang may troll si BBM? Wala ka bang napatunayan dyan, attorney? Pero dito sa claim mo sa mga Duterte, ikaw na mismo nagpatunay na may trolls sila. Walang are trolls organic. walang trolls sa I am DDS. organic. I'm not a troll. Yeah, but you're saying that the DDS have no trolls? They might have. Aray mo. Nakalimutan siguro ni Respicio, mga kabatid, na itong dalawang kausap niya dito, mga batikang abogado na to. Tapos siya, baguhan pa lamang sa liga. Kumbaga, mga kababayan, kung experience ang pag-uusapan, no? Talagang lugi si Respicio. Kala niya malulusutan niya itong dalawa eh. Pero mga kabatid, gaya na sabi ko sa inyo, dinadaan-daan lang siya ni Lasierda at itong isa pang abogada, mga kabatid, sa patawa-tawa. Habang, alam mo yun, habang nalilibang itong si Respicio, sabay singit eh, no? Singit ng singit. Sinisingitan ng mga tanong na medyo pang-corner. Kaya itong si Respicio, mga kabatid, napaamin. Inakusahan niya. Trolls daw ni BBM. Tapos, yung kinorner siya, ibig mong sabihin, walang trolls ang mga Duterte. Siguro nalito siya. Meron. And, Attorney Respicio. Dahil sa iyong pag-amin na merong trolls ang kampo ni Sara Duterte, malinaw na sa amin ngayon, no, na itong mga disinformation na kumakalat sa social media ay galing talaga sa kampo ni Sara. Di ba, mga kababayan? Lahat ng disinformation ngayon, mga kabatid, talaga makikita natin na pabor kay Sara eh. Pabor sa kampo nila Duterte eh. And ito na, mga kababayan, no, ang patunay. Dahil sabi ni Respicio, mga kapatid, merong trolls, no, ang kampo nila Sara Duterte. That's why, mga kapatid, sandamakmak ang mga fake news. Kailan kayo nakakita, mga kababayan, ng tawag nito, disinformation na pinakalat ng mga tawag nito, ng mga pro-admin na mga supporters? Wala kayong, kung meron man, iilan-ilan lang. At hindi pa gaanong nagkakaroon ng views or engagement, no? Pero pag sinabi mong tawag nito, pag sinabi mong fake news galing sa mga DDS, mga kabatid, talagang nagbabiral eh. Nakakarating pa, mga kababayan, sa tawag nito, sa mga mainstream media. Tingnan nyo yung yung kupal, no? Yung mukhang aso na DDS vlogger na ngungo. Diba? Tingnan nyo yun, mga kabatid. Diba fake news yun? Nung pinakalat niya. Galing yun kay Jay Sonsa, diba? Tapos pinakalat pa ng ibang mga DDS. Kumalat yun, mga kababayan, yung tungkol sa fake medical records ng Pangulo dahil yun sa trolls, mga kabatid. No?
Trolls po ang dahilan nun. And ngayon, pinatunayan ni Respicio na trolls talaga ang dahilan nun, mga kababayan. Dahil sabi niya, may trolls pala ang mga DDS or ang kampo ni Sara Duterte. Sa kampo nila Sara Duterte, nabubulol pa ako. Si Respicio na mismo ang umamin. Ito si Respicio, mga kabatid, pagdating sa kanyang usapin, legit yan. Dahil nakita naman natin kung gaano siya humimod sa puwet dito nitong mga magkapatid na mga Duterte. Nakita naman natin, mga kababayan, kung gaano ka, alam mo yun, ka higpit yung kanilang yung kanyang ugnayan doon sa mga Duterte. Kaya kung ano sasabihin ni Respicio dito, totoo yan, mga kabatid. Sinabi ni Respicio dito, mga kababayan, na may troll farm ang kampo ni Sara Duterte. Booking siya, mga kabatid, ano? Sobrang bida-bida niya. Hindi niya alam na nauutakan siya nitong mga kaharap niya. Napapaamin si Kupal. Yung may Po ba yung puro pinakamata... trolls? Yeah, trolls ni BBM. Yung mga comments for Sara mostly Walang are trolls organic. walang trolls I DDS. am organic. I'm not a troll. Yeah, but you're saying that the DDS have no trolls? They might have. They might have. But if you look at the organic engagements, overwhelmingly, it's for Sara. Ha? Organic engagement? No? Yung kay Sara? Attorney! Seryoso ka ba dyan? Oh, ito mga kapatid, papakitaan ko kayo ng isang kupal na post ng isang DDS. Organic daw yun. Organic daw. Eto, wait lang. Mapunta muna tayo sa Facebook. Organic pala eh. Pukin ina mo ka. Tignan mo to, attorney. Sabihin mo sa akin, attorney, na organic to. Saan ba to? O, eto mga kapatid. Wait lang Ilipat muna natin yung ating screen. Eto. Wait lang. Organic pala Talagang, eto mga kababayan. Eto fake news to, mga kapatid. Sabi nitong Kwan, ito daw legit to, sabi ni Atty. Respicio. Organic daw yung mga post ng mga DDS . Eto mga kapatid, sabi dito nitong kupal na si Jason Alontaga. Congratulations, sir! Finally, the Supreme Court spoke and the truth prevailed. Wala na daw mga kababayan. Sabi ito, in a landmark ruling, the Supreme Court officially stopped any attempt to arrest or surrender Senator Ronald Bato de la Rosa to the ICC or any foreign authority. Mga kababayan. Alam niyo ba, mga kabatid, na noong ni-research ko to, ang sabi sa akin, mga kababayan, the information presented in that Facebook post is complete fabrication and actually claims the exact opposite of the Philippine court decided. Opposite of the Supreme Court decided. Sinasabi dito, mga kababayan, na kabaliktaran nitong claim nitong isang DDS na ito na sinasabi ni Respicio na legit. Yung claim na ito, mga kapatid, kabaliktaran ito. 360 degrees kabaliktaran ito sa sinasabi ng Supreme Court. Ito yung mukha ng nagpakalat ng fake news, mga kababayan. Ito yung sinasabi ni Kwan, ni Respicio na lehitimo daw, mga kapatid. Ito yung post ng isang lehitimong tawag nito, trolls ni Sara. Legit daw to, Di ba, mga... Saan ka nakakita, mga kababayan? Supreme Court, dinamay pa nila. Ang galing, di ba? Ito yung sinasabi ni Respicio na mga lehitimo daw. Nako, Atty. Respicio. Patay tayo dyan, attorney. Ulitin And natin. I only
if you look at the organic engagements, overwhelmingly, it's for Sara. And I only speak for the people. And me, I'm also organic. Wala namang nagsasabi kung anong gusto kong gawin. Ang importante is, we're anti-corruption and we're pro-democracy. Kung ang consequence man yan ay I am against BBM and I am pro-Sara, well, so be it. As long as I am pro-people. Parang sinasabi ni Respicio dito mga kapatid na pag ang mga post na tungkol kila Sara Duterte, legit daw. Legit daw yung mga engagement. Pinakita ko na sa inyo kanina mga kababayan. Legit daw. No, basta tungkol na sa grupo ni Duterte, legit 'yan. Yun yung point na dito eh. Pag tungkol na kay BBM, puro daw mga trolls. Saan ka nakakita ng ganyang putya? Nung klaseng abogado to, mga kabatid? So dun po sa pro-people, so gets ko po na maraming tao na ayaw na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. But you as a fighter against corruption, do you also believe that there should be no impeachment against VP Sara? Putting aside the populist, the sentiments of the people, as someone who is fighting against corruption for our democracy, do you think we should not have and not pursue the impeachment against VP Sara? Maganda yung mechanism ng impeachment sa ating konstitusyon kapag ginagamit ng maayos. Kaso nga lang, lumabas yung mga issue na yung mga members ng impeachment ng Committee on Justice ay binayaran. Kung makikita mo yung credibility ng kanilang witness, ay sinungaling. Yung mga ebidensya ay kung saan-saan kinuha at illegal na inacquire. Bilang abogado, Attorney Margos. Masa-cyber libel ka dito sa ginagawa mo. Kung titignan Di ba? Oh. Sabi nila Sherda, masa-cyber libel ka sa ginagawa mong yan, attorney. Kasi nga mga kababayan, inakusahan no, ni Respicio mga kabatid na yung mga ebidensya daw no, at yung mga Committee on Justice daw mga kabatid, ano, yung mga bumubuo daw sa Committee on Justice mga kababayan ay mga bayad. Ang tanong, Attorney Respicio, may pruweba ka bang binayaran sila? May resibo ka ba na bayad yung mga taong yon? Yun yung kwan dito. Kaya sila Sherda mga kabatid. Winarningan na siya eh, ano? Patay kang bata ka. Makakasuhan ka dito sa mga pinagagawa mo. Oh. Kaso nga lang, lumabas yung mga issue na yung mga members ng impeachment ng Committee on Justice ay binayaran. Di ba? Saan yung pruweba mong binayaran? Abogado ka pa naman din. Oh. Nagsasalita ka ng ganyang bagay, wala ka namang pruweba na binayaran. Patay ka dito, Respicio, maniwala ka sa akin. Oh. Pero yun yung mga kapatid, pati yung mga kasama yung abogado dyan, ano, talagang hindi kinaya yung kanyang katangahan. Diyos ko po. Kung makikita mo yung credibility ng kanilang witness, ay Pag yung mga witness, mga kababayan, yung credibility ng mga witness daw, ano, binibira din yung Respicio. sinungaling. Oh. Yung mga ebidensya ay kung saan-saan kinuha at illegal na inacquire. Bilang abogado, Oh, yung mga ebidensya pa daw mga kapatid kung saan-saan kinuha. So mali pala yung mga sinasabi ng COA. So ibig sabihin, attorney, yung notice of disallowance si Sara, mali yun. Kasi may ebidensya din doon ng COA eh. Oh, may ebidensya din doon ng COA, attorney. Kaya nga, binigyan ng notice of disallowance eh. Biruin nyo mga kababayan kung gaano siya katarantado. Lahat mga kabatid ng sinasabi, no, lahat ng mga nagsasabi ng or nagtuturo ng ebidensya lamang kay Sara, pinapasinungalingan na ni attorney na para bang sigurado siya mga kabatid na lahat yun ay kasinungalingan lamang. Pero wala siyang pinapakitang ebidensya mga kababayan na peke yung mga ebidensya lamang kay Sara. Inakusahan na niya mga kabatid ng kung ano-ano, no, yung taga-Committee on Justice, pati yung mga witness, pero wala siyang maipakitang resibo na lahat ng sinasabi ng taga-Committee on Justice at ng mga tinatawag na tawag nito, yung mga witness, peke or kasinungalingan, wala siyang maipakitang resibo mga kabatid.
Kaya sila share na dito mga kababayan, natawa na lang no sa katangahan nitong na Attorney Respicio. Ay Binayaran. nako. Kung makikita mo yung credibility ng kanilang witness, ay Ano bang alam mo sa kredibilidad ng witness? Paano mo nasabi na hindi mapagkakatiwalaan yung witness? No? Ano bang alam mo sa kredibilidad nila? Oh, may ebidensya ka ba na magpapatunay, attorney, na yung mga witness na yon ay hindi credible? Bilang abogado, hindi ka dapat nagbibitaw basta-basta ng mga kung ano-anong aligasyon without proof. No, ganun po ang ganon yung abogado. Hindi ka basta-basta magbibitaw ng kung ano or else, no, matatawag ka na ikaw yung fake news. Oh, mababansagan ka na ikaw yung fake news. Well, ikaw, 'di ba? Ikaw mismo. Fake news ka naman talaga, attorney. Isa ka naman talagang legit na fake news peddler eh. Nag-aakusa ka na kung ano-ano dyan tapos wala kang ebidensya. Ano tawag sa'yo? Fake news peddler ka. Talaga makakasuhan ka dyan. sinungaling. Sandali, Yung mga ebidensya ay kung saan-saan kinuha at iligal Tignan nyo pakinggan nyo yung kwan ni Lacerda dito mga kababayan yung sasabihin niya dito kay Respicio na inacquire. Bilang abogado, Attorney Margos, Masa-cyber libel ka dito sa ginagawa mo. Diba? Masa-cyber libel ka dito sa ginagawa mo. Kupal ka. Oh. kung titingnan niyo yung mga yun, re-respetuhin niyo ba yung process na yun? Ina-undermine yun yung democracy. So yun po yung greater question na kailangan natin What harapin. is your confidence that you are not violating any laws on free speech? I'm super confident. Because if you are inciting, you must actively telling the people to rise up against the government. Incite Ay bakit hindi ba, attorney? Oh, hindi ba ganon ang ginagawa mo? Yun nga, attorney, tanungin mo yung mga kababayan nyo, o yung mga kababayan natin, na mga supporters ng mga Duterte. Yung tanungin mo sila, no? Kung handa ba silang ibuwis ang kanilang buhay para kay Sara, ano bang ibig sabihin mo doon? Diba? Ba't ka magtatanong ng ganon kung wala kang masamang intensyon? Oh. Tinanong mo sila ng ganon, attorney. Tinanong mo sila kung handa ba silang ibuwis ang kanilang buhay, no, para kay Sara. Dahil sabi mo, ikaw handa kang ibuwis ang buhay mo para kay Sara. Doon ba lang, attorney, may mali siya na eh. May ibig sabihin ka na dun eh. Malinaw na ang intensyon mo. Tapos sasabihin mo ngayon, wala kang ganong mga bagay na tinuto. On free speech. I'm super confident. Because if you are inciting, you must actively telling the people to rise up against the government. Inciting to rebellion, to take up arms. Bakit hindi ba, attorney? Sabi mo, handa na ba kayo na ibuwis ang inyong buhay para kay Inday Sara? Oh, what do you mean by that, attorney? Paano sila magbubuwis ng kanilang buhay? Paano sila mamamatay, attorney, kung hindi sila gagamit ng dahas? Di ba? Pag gumamit sila ng dahas, no, laban sa puwersa ng gobyerno, gagamit din talaga ang puwersa ng gobyerno ng armas, no, para sugpuin yung mga kasamahan nyo. Oh. Kaya mo sila tinanong kung handa na ba silang ibuwis ang kanilang buhay dahil gusto nyong masiguro kung sino-sino sa kanila ang handa ng gumamit ng dahas laban sa gobyerno para mapatalsik lang si Marcos. Tama ako, attorney, o hindi? Oh. Kasi kung wala kayong masamang pinaplano, hindi mo kailangan tanungin yung mga kababayan mo or yung mga supporters ni Sara Duterte kung handa na ba silang ibuwis ang kanilang buhay. Kasi kung rally lang kayo dyan, hanggang rally lang kayo, hindi kayo gagamit ng armas, hindi kayo gagamit ng dahas, walang mangyayari sa inyo. Iwa-water cannon lang naman kayo ng bumbero eh, kung magwawala kayo, hanggang doon lang naman yun eh. O nakita nyo nung nakaraang September,
May nakita ba kayo doon na gumamit ng armas ng mga kapulisan laban doon sa mga rallyista na nambabato? Wala, di ba? Yung iba kahit gusto na nila, kahit asar na sila sa mga rallyista na binuo nyo doon sa Mindiola, no? Hindi pa rin nila magawang gamitin yung kanilang mga firearms na inisyu sa kanila. 'Di ba? Dahil hindi kasi kayo gumagamit ng armas eh. So dito ngayon sa tanong mo, no, kung handa na ba silang ibuwis ang kanilang buhay, no, para lang sa kay Sara Duterte, ibig sabihin, no, may plano na kayong gumamit ng dahas laban sa puwersa ng gobyerno. Kasi yun lang naman ang kailangan eh. No? Gagamit kayo ng dahas, talagang isusugal nila buhay nila. 'Di ba? Kung rally lang, normal na rally, walang sugalan ng buhay diyan. Pero pag gagamit kayo ng dahas, talagang diyan na, no? Diyan na talaga masusubukan kung handa na ba silang isugal ang kanilang buhay. Ikaw, attorney, Or kung patayin nyo si BBM, yun yung mga inciting. Or huwag kayong sumunod sa mga batas. Pero abogado ko, alam ko yung ginagawa Pero ko. ano yung ibig mo sabihin sa revolution pala? There is a peaceful revolution. EDSA 1 is a peaceful revolution. If you call for peaceful rallies, that's peaceful. Hindi po yun unlawful. Peaceful rally pa. May nalalaman. Ito mga kapatid, huwag natin tapusin ito. Sobrang haba nito eh. Panoorin nyo na lang to mga kababayan ng buo sa Bilyonaryo News Channel. Itong sinasabi dito ni Respicio, mga kapatid, puro na lang palusot to eh. Trying hard siya i-explain, mga kababayan, yung kanyang depensa, no, para lang doon, para alam niyo yun, malibre siya doon sa kasong gustong isampa sa kanya ng NBI. Para malibre siya, mga kapatid, doon sa planong pagpapadisbar sa kanya. Unfortunately, mga kababayan, hindi ganun yung nangyayari dito sa interview. 'Di ba? Biruin nyo, pati sila Sherda, mga kapatid, 2 abogado nakaharap niya, medyo napapailing sa kanyang pangangatwiran. No, biruin nyo yan, mga kababayan. Maging sila Sherda, sabi nila Sherda, mga kapatid, makakasuhan ka dyan sa ginagawa mo. Wala sa hulog itong abogado na ito, mga kapatid. Napaamin pa siya sa mga katarantaduhan nila Sara Duterte. Biruin nyo yan, mga kababayan. Nako. Attorney. Ako naniniwala talaga ako sa kasabihan na more talk, more mistake. Less talk, less mistake. Naniniwala ako dyan. Tingnan nyo. Sa sobrang kadaldalan niya, mga kababayan. No? Ikinanta niya, mga kapatid. No, yung mga hindi niya dapat ikanta. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan niyo po, mga kapatid, yung ating talakayan, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And mag-subscribe na rin kayo, no, sa ating YouTube channel kung gusto niyo po yung mga ganitong klase ng content. Hanggang dito na lang.